ang proyektong ito ay pilit na inaagaw ng ilang mapagpanggap. Ang dating renters ay ganap ng homeowners ngayon. Ang proyektong ito ay pinagplanuhan, tinrabaho ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Dahil iyan ang nais ng Pangulo para sa ating mga kababayan at ito ay para sa mga taga Davao City. Isang maayos na pabahay, isang tunay na komunidad. Ngunit ang proyektong ito ay pilit na inaagaw ng ilang mapagpanggap na kahit wala silang anumang kontribusyon sa pagod ng Pangulong Marcos Jr. at ng DSUD, ay pilit bubulagin ang mga kababayan natin sa pamamagitan ng pagpapanggap na kanila daw ang proyekto na People's Ville sa Davao City. Kapinupat kalibong nga mga Davaoenyo ang makabenepisyo human gisugda na og tukod ang People's Village Housing Project nga nahimutang sa Barangay Riverside, Calinan District, Davao City. Ang mga benepisyaryo giila sa LGU isip informal settlers, nagpuyo sa danger zones o gikan sa managlahing sektor sa Davao City. Si Julius Pacot sa report. Gipahigayon na kaganinang buntag ang groundbreaking ceremony alang sa pagtukod sa People's Village Housing Project nga nahimutang sa Purok 10, Barangay Riverside, Calinan District sa Davao City. Ang mga aktibidad gitambungan sa mga nagkadang opisyal sa Davao City hasta na usab ang mga opisyal sa Socialized Housing Finance Corporation kon SHFC. Pinasahi ang mamahimong klase sa maong pabalay, sanglit condominium type kini o vertical ang porma sa maong housing project. Matag unit, adunay gidakon nga 36 square meters, nahimutang kini sa 14.2 hectares nga luna sa usa ka 3-story building. Butangan kini og 72 ka mga condo type housing unit. Ay tayo po'y magkatulong-tulong at nang mapabilis po, mapadali at maayos po ang pagsasagawa po nitong ating proyekto. Samtang sumala pa sa SHFC, dakong tabang sa 60,000 nga backlog sa mga informal settlers sa Davao City ang mga proyekto. Una na usab kining giduso kaniadto ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte ug former Davao City Mayor ug Vice President Sara Duterte. Gamay lang usab ang mamahimong amortization sa mga benepisyaryo. Lang ni kay ginatanaw na mo ang affordability sa mga tao. So naa lang sa mga 1,500 to 2,000 depende sa kapasidad sa pagbayad sa mga tao. Kay ginatanaw na mo nga dili pare-parehang income. So amo ang gina-consider kung unsa lang to ilahang makaya. So, makapahimulo sa mga proyekto ang ana sa 4,032 ka mga Davaoenyo sa agad kanila nagpuyo sa danger zone o kaha naglangkob sa managlahing sektor. Busa, dili masukod ang kalipay nga ilang gibati sa mga napiling benepisyaryo sa mong pabalay. Labi na nga halos 4 ka tuig usab nila kining gihulat. At least karon na-realize na yun. From 2018 na mo nga paningkamot, nag-apply mi ani na nadyo katumanan. Kita na gid nato nga na nagihayag. Kay naanay mga pulong ba pagpasiguro sa tuwa, pero mas labaw na ron nga ni anay groundbreaking ba. Nakita na ginato ang katinuod gid ba sa mga programa nga. I'm so happy na na-grant me sa amo ang dugay na kayo gipangandoy na housing. Actually, target nga mahuman ang mga proyekto sulod sa 3 ka tuig, dinhimo ng first phase sa mga proyekto sulod sa 8 ka bulan. Gawas sa mga balay, dunaw sab kini amenities sama sa basketball court, park, multipurpose building ug uban pa. Julius Pacot para sa Bayan.